Arestado ang isang pastor sa Caloocan dahil sa umano'y panghahay sa nooy menor de edad na miyembro ng kanilang simbahan. Arestado ang isang pastor sa Caloocan dahil umano sa ginawa nitong paggalaw sa noon ay isang menor de edad na miyembro ng kanilang simbahan. Ayon sa balita, hindi muna makakapag-lead o makakapanguna sa mga aktibidad at serbisyo sa simbahan ang nasabing pastor dahil batay sa bisa ng warrant of arrest. Inaresto ang pastor sa loob ng kanilang mismong bahay sa Caloocan City dahil sa kasong acts of lasciviousness at rape o panggagalaw sa biktima. Ayon din sa special operation ng Manila Police District na siyang umaresto kay Moreno. 2019 pa umano nang mangyari ang panggagalaw niya. Sa noon ay 15 taong gulang pa lamang na biktima na kasapi mismo ng kanilang simbahan. Sino nga ba ang sospek sa panggagalaw? Ano ang tunay na istorya sa likod ng insidente? Kung ano ang mga ito, sabay-sabay nating alamin at tutukan sa mga susunod na bahagi ng ating istorya patungkol sa kaso ng isa na namang nangunguna sa simbahan na gumawa ng hindi maganda sa tagasunod at kasapi mismo ng kongregasyong pinangungunahan niya. Ilang taon matapos ang insidente, lumutang ang isang babae na sinasabing naging biktima ng pastor na si Michael Moreno. Si Rose ay 15 taon pa lamang nang makaranas ito ng paggalaw sa kamay mismo ng pastor na akala ng marami na tunay na mapagkakatiwalaan dahil sa mga aktibidad at gawain nitong magkalat ng salita ng Diyos. Taong 2019 umano nang mahikayat si Rose ng dati niyang guro na maging kasapi ng sekta. Noon ay 15 taong gulang pa lamang siya at sa umpisa ay nasisiyahan siya sa mga aktibidad na mayroon ang simbahan. Ngunit nagbago umano ang lahat ng iyon. Tuwing sinasama umano siya ng kanyang guro sa lugar kung saan sila nagsasagawa ng worship nila, palagi siyang nangangamba dahil sa tuwing naiiwan siya ng guro na nanghikayat sa kanya ay doon siya nagagawa ng pang-aabuso ng nasabing akusado. Bago pa man tuluyang maaresto si Moreno, lumutang ang biktima na si Rose na sinasabing 19 na taong gulang na sa nasabing tanggapan. Kasama nito ang kanyang ina upang humingi ng tulong sa mga pulis kaugnay sa implementasyon ng warrant of arrest laban sa akusado. Agad namang ikinasa ng mga pulis ang plano at operasyon upang matukoy nila ang kinaroroonan ng akusado. Batay sa salaysay ng biktima, noong una ay mga paghihipo lamang ang ginagawa ng sospek at may mga pagkakataon din na nagigising na lamang ang biktima na nakahubad na ito at wala na ang mga suot nitong saplot. Kaya naman lumalabas na tila ginalaw na ang biktima. Kwento pa ng biktima, tila mayroon ng pastor na ipinakakain o pinaiinom sa kanya na nagiging dahilan upang mawalan ito ng malay. Depensa naman ng suspect, hindi niya ginalaw ang biktima. Ayon kay Michael Moreno, hindi niya itinatanggi na mayroong nangyari sa kanila dahil sa tagal ng panahon na magkakilala sila ay tunay na nagkaroon na sila ng relasyon. Siya rin umano ang naging takbuhan ng biktima sa tuwing may problema itong kinahaharap, kaya naman nahulog ang loob nila sa isa't isa. Dagdag pa niya, hindi rin niya alam noong una na menor de edad pa lamang ito dahil nang umpisa ay hindi na siya nag-abala na alamin pa ang edad nito at sa huli na lamang niya ito napag-alaman, kaya naman pinili na niyang lumayo at umiwas. Ayon pa kay Moreno, sa palagay niya ay nagselos ang biktima sa kinakasama niya at hindi rin siya nagtago at alam niya na nagpapatuloy ang kaso dahil sa ginawang reklamo laban sa kanya. Hinihintay na lamang din niya na maaresto siya dahil handa umano siyang panagutan ang kasalanang nagawa niya. Ayon naman sa isinasagawang investigasyon ng mga pulis at sa tulong na rin ng biktima, natukoy na ilang beses na nangyari ang pangalay. Batay na rin sa pahayag ng mga pulis, naging dahilan din umano ang dinanas ng biktima upang tangkain nitong kuhain ang sarili nitong buhay
Kaya naman, dahil sa insidente ay nagdesisyon na ang mga magulang ng biktima na lumapit at magsumbong na sa mga otoridad. Sa bisa naman ng warrant of arrest, nahuli ang suspect na si Michael Moreno o mas kilala sa tawag na Pastor Mike sa kanilang bahay mismo sa Tanige Street, Barangay Dagat-Dagatan, Caloocan City noong 18 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa ulat, nagsagawa ang mga operatiba ng DSOU sa pangunguna ni DSOU Chief Police Major Edward Samonte ng manhunt operation na naging dahilan ng pagkakatimbog ng akusado. Ibinaba ni Honorable Glenda Cabello Marin na siyang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 124 ng Caloocan City ang warrant of arrest na may petsang 7 ng Setyembre taong 2023 para sa nasabing kaso ng sexual na paggalaw sa biktima nito. Kaugnay sa kinahaharap ng mga kaso sa akusado, siya rin ay inatasan na magbayad ng piyansa na may nagkakahalagang 200,000 piso para sa lasciviousness conduct sa ilalim ng Section 5B ng Republic Act 7610 at 36,000 piso naman para sa acts of lasciviousness, habang ang kasong rape naman o pangahalay ay walang inirekomendang halaga upang makapagpiyansa. Napag-alaman din na maging ang kinakasama ng sospek ay kinasuhan din ng conspiracy at nakalaya lamang sa pamamagitan ng pagbabayad ng piyansa. Ang ginawa naman ng sospek ay umani ng iba't ibang pananaw mula sa mga nakapanood at nakabasa ng balita. Ayon sa mga netizens, kahit pastor na sinasabing tagapaghatid ng magandang balita ng Panginoon ay hindi rin talaga lubos na mapagkakatiwalaan dahil sa halip na takot sa Diyos ay sila pa mismo ang lumalabag ng loloko at mapang-abuso. Ayon pa sa iba, ginagamit ng ilang pastor ang posisyon na mayroon sila upang manlamang ng kapwa nila, at sa panahon ngayon, tila dumarami na rin ang ganitong klase ng kaso. Ayon pa sa mga nakapanood, ang ganitong klase ng kaso ay dapat binibigyan ng atensyon ng mga otoridad dahil nagdudulot ito ng hindi magandang epekto sa biktima, gaya na lamang ng nangyari sa biktimang si Rose kung saan tinangka nitong bawiin ang mismong buhay nito. Dagdag pa nila, dapat nabigyan din ng pansin ang biktima dahil maaari itong magdulot ng trauma. Sa kasalukuyan naman ay nakapiit na ang salarin at pinagbabayaran na nito ang kasalanang ginawa nito. Siniguro rin ng mga otoridad na walang ni sentimo ang maaaring ibayad ng suspect upang malusutan nito ang kasong rape na kinahaharap. Sa kabilang banda, wala namang bagong balita sa biktima, marahil na kinahaharap pa rin ito ang tromang dulot ng biglang bangungot na nangyari sa kanya. Ngunit sarado na ang kaso at nakamit na ang hustisya sa pamamagitan ng pagbabayad ng may salang pastor. Ilang taon muna ang nakalipas bago lumutang ang biktima, marahil dala ng takot na mahusgahan o kaya naman ay takot na hindi maunawaan. Pinili niyang manahimik na lamang, ngunit dahil sa trauma at marahil ay matinding pag-iisip niya at dala na rin ng takot ng kanyang mga magulang na mawalan ng anak, lumapit na sila sa otoridad upang magsumbong at humingi ng tulong. Ang naranasan ni Rose ay seryosong kaganapan na nararanasan din ng iba pang mga kababaihan sa buong bansa. Sa klase ng lipunan na mayroon tayo ngayon, talamak ang sexual na pang-aabuso, dulot na rin ng ibang mga kalalakihan na mayroon pa rin hindi pantay na pananaw para sa mga kababaihan. Gayunpaman, bilang isang individual, alam dapat natin kung paanong nakakapagdulot ng napakaraming negatibong epekto sa isang tao kahit na ang simpleng kilos ng pang-aabuso. Batay nga sa isang kasabihan, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kaya naman, mga ka-brotherhood, ituring natin ang ating kapwa sa paraan kung paano natin nais na tayo'y itrato nila. Maging patas tayo para sa lahat dahil masyado ng komplikado ang mundo para dagdagan pa ng mga kilos din nating mas komplikado pa. So ngayon, lamunaha.